Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping una't huling pag-ibig. Mga yes, friend, alam nyo, sa larangan ng pagmamahal, sobrang pambihira itong mangyari. Yung makatagpo ka ng isang tao na makakasama mo hanggang dulo. Yung tao na maituturing mo na una't huling pag-ibig mo. Kumbaga, 'di ba? Imagine, simulat sa pool na umibig ka. Simula ng mga panahon na dalaginding ka pa hanggang sa nag-menopause ka na. Ay siya pa rin ang iyong kasama. Simulat sa pool na umibig ka, walang iba kundi siya. Hanggang sa dulo, kayo pa rin yung magkasama. Oh! Ganda-ganda naman ang kwento na yun. Ang ganda-ganda naman ang pagkakaplat ng love story ninyo. Hindi kagaya kay B-Boy Bibo. Talagang, ay nako. Diba? Ang galing, no? Sobrang amazing na may mga taong darating sa buhay mo. Or hindi pala mga, kasi isa lang dapat. Ayan napagkahalataan mga taong darating. Halatang marami nang dumaan sa buhay ni B-Boy Bibo Diba? Pero sa kaso ng mga yes pre natin na nakaranas ng una't huling pag-ibig, yan, no? Kumbaga may isang tao na dumating sa buhay niya. Tapos yung taong yun ay mananatiling permanente. Hindi na mawawalay sa'yo. Hindi ka naiiwan. Hindi na aalis. Hindi na lalayo. Talagang nakalaan na talaga siya para sa'yo. Kumbaga, sa tinagal-tagal mong naghintay, sa tinagal-tagal mong naghanap, sinong magkaakala na yung unang ibibigay sa'yo ay siya na rin pala yung huli mo? Diba? Ang galing. Una't huling pag-ibig. Kasi natuto na daw. Una't huling pag-ibig kasi ayaw nang sumubok pa. Ayoko na. Tama na yung una tsaka yung huli na yon. Hindi na ako, nadala na ako. O hindi yung tinutukoy ko ha. Yung tinutukoy ko yung talaga namang pagmamahal na minahal mo simulat sa pool tapos hanggang sa dulo kayo pa rin. Diba? Hindi yung tipo ng una't pag-ibig na siya yung una kong mahal at siya na rin yung huli kasi ayoko na talaga ulit magmahal. Hindi ka, no? Mali yung iniisip mo. So, going back mga yes friend, hindi ko rin naman ini-invalidate, no? Yung mga klase ng pag-ibig na kinakailangan mo nang dumaan sa kung sino-sino bago mahanap yung talagang nakalaan para sa kanya. Kasi minsan may mga ganong case, di ba? Or most of the time, ganun naman talaga, no? Kailangan mo munang dumaan sa kung sino-sinong tao, pumasok sa kung saan-saang relasyon, bago mo mahanap yung talagang taong pakiramdam mo ay nakalaan na para sa'yo, di ba? Well, wala namang mali doon kung magmamahal ka ng maraming beses, di ba? Maaaring parte talaga yan ng lesson, kaya pinapadaan ko muna sa iba't ibang relasyon. Hindi man siya yung una mo, at least masasabi natin na siya na yung huli mo kahit papaano, kung gugustuhin mo, ha? Kung okay lang naman sa inyo, kung kontento na kayo sa isa't isa, di hanggang dulo na yan. Pero kung hindi pa rin, di thank you, next. Pero ang pinag-uusapan kasi natin ngayon is yung appreciation nung pambihirang ganda ng kwento, ng konsepto, ng una't huling pag-ibig. Diba? I-appreciate natin yung amazing na love story, yung amazing na plot nung ganitong klase ng pagmamahal. Kumbaga, malinis ang record. Wow! Sana all malinis ang record. Oh, narinig mo yon? Hindi yung iba dyan, yung mga record nila, dispalyado May mga ghost project yung mga record. Charot lang, 'di ba? Kung maayos yung record mo, simulat sa pool, binuksan mo yung kwento ng or libro ng kwento ng pag-ibig mo, walang ibang pangalan na nakasulat. Simula umpisa hanggang dulo, isa lang yung pangalan na makikita mo, yung pangalan ng taong mahal mo. Diba? Sila yung mga taong nag-accelerate sa pagmamahal. Wala nang lesson sa bago-bagong relasyon.
go na agad doon sa kung sino man yung nakalaan talaga para sa'yo. Siguro mabait siya nung past life niya, no? Kaya binigay sa kanya agad yung yung para sa kanya talaga, diba? Oo. Kasi iba sa atin nagrereklamo, no? Bakit kasi kung sino-sino pa yung nagiging jowa ko? Hindi na lang ako ipakilala dun talaga sa nakalaan para sa akin. Well, ganoon talaga, diba? May iba pa siyang pinapasaya. Or hindi naman kaya, baka may iba pang nagpapasaya sa kanya. Kaya diyan ka lang muna, nasa waiting list ka pa, ha? So bottom line mga yes friend, sadyang mahiwaga ang pag-ibig, no? Ginuhit na ng tadhana na ikaw at siya lang talaga ang dapat magkakilala. Wala nang ibang kokontra, wala nang ibang e-extra. Yung tipong parang nakahanap ng ginto sa pulutong ng libo-libong tanso. Ganon! Dapat ganun yung quotes yung mag-jowa. O baguhin mo na ha, baguhin mo na yung bio mo sa Facebook. Siya ang natatanging ginto sa libo-libong pulutong ng tanso. Ganon. Ginawa ko pang ginto at tanso yung ibang mong mga naging ex. Nakakainis. O kaya naman i-appreciate po natin sila. And again, para sa mga yes friend natin na nakikinig, baka sinasabi nyo, invento ka naman biboy-bibo. Wala namang ganun. Wala namang ganyang klase ng relasyon. Ano yun? Simulat sa pool hanggang sa dulo, hanggang mamatay sila. Silang dalawa lang talaga. Ay nako, ayaw mo maniwala sa akin kasi hindi kagaya mo yung mga taong ganun diba? Ikaw kasi kung sino-sino dyan na jowa mo Ikaw kasi mabakante ka lang saglit, lalandi ka na ulit. Oo, may mga ganyang klase ng relasyon, di ba? And personally, masasabi kong mga kakilala ko sila. May mga kakilala akong ganyan, no? Kaya naman shout out, no, sa mga ganitong klase ng magkarelasyon, yung una't huling pag-ibig. Kagaya na lamang ng mga classmates ko nung senior high school, si Josephine Ocaban at si Jasper Meliso. Oo, grabe, grade 8 pa lang kami magjowa na yan sila hanggang sa mag-senior high kami hanggang sa ngayon na may baby na sila. O, di ba ang galing-galing? Amazing. Oh, kakaingit. Sana all. Samantalang ako simula grade 8 kami hanggang mag senior high school hanggang ngayon kung sino-sino na lang yung nakakarelasyon. Samantalang sila stick to one talaga. Oo, talagang sila hanggang ngayon, hanggang dulo. Tapos ito pa, yung parents ng best friends ko. Oo, si Emily at Jude Habihan. Ayan ako, napaka-ano din yan. Talaga na mga relationship goals din niyang dalawang yan. Nagkakilala naman sila sa simbahan. Magkasama sila sa Legion of Mary. Naks naman! Di ba? Gawin mo lang talagang sentro ng relasyon ninyo si God, si Lord. Alam mo, kahit pa paano magiging okay talaga yung takbo ng relasyon ninyo Hindi kung sino-sino kasi yung pinapagitna ninyo, yung mga kabit mo yung pinapagitna mo Kaya nagiging palyado diba? And lastly, ito, isa sa mga example natin, yung PA ng kabilang istasyon ng nung basic. O sige na nga, nung 90.7 Love Radio, yung PA nila si Carl Jeronimo at si Paula Jeronimo. O kasal na rin yan sila. Magkaka-baby na, malapit nang magbunga yung pagmamahalan nila. Una't huling pag-ibig din yan sila. Kaya kung ako sa'yo, maniwala ka pa rin na mahanap mo rin talaga yung para sa'yo, no? Kung wala ka pang jowa ngayon, oo, at feeling mo hopeless romantic ka, huwag ka mawala ng pag-asa. Kung NBSB ka or NJSB ka, no jowa since birth, malay mo naman, di ba, yung ibibigay sa'yo, siya na rin yung huli mo. Di ba? Ang saya-saya lang, no? Yung kapag nagtanong yung mga anak ninyo, Daddy, ilan yung naging ex mo bago si Mami? Tapos sasabihin mo, wala. Siya yung first and last ko. Oh! Tapos sasabihin ng anak mo, mahina! Mahina ka, Daddy! Nakaisa ka lang na jowa! Diba? Kaya hindi ako maiinggit sa inyo. Kasi sabi nila, boring daw yan. Isa lang yung mo buong buhay mo. Isa lang yung matitikman mo. Na klase ng pagmamahal, diba? Kasi minsan naman talaga, aminin natin, no? May lesson naman talaga binibigay sa atin yung pakikipagrelasyon sa kung sino-sino. Diba? May mga mapupulot ka rin talagang lesson sa pag-ibig na mararanasan mo mula sa iba-ibang tao. Kaya yun yung parang gusto ko, yung matikman ko. Yung kung sino-sino. Yung iba-ibang klase ng pagmamahal. Ikaw talaga. But then again, mga yes friend, una't huling pag-ibig, napakagandang love story. Very, very extraordinary. Well, anyways, lakasan mo nang muli ang volume ng radyo mo dahil ito na ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating...
lakas naman nun. Bulabog malala. Nagising lahat ng kapitbahay. That's the goal. Ang malaman nila na kahit gabi na, yung bunganga ko walang makakapigil, walang kokontra ha. Kaya naman yes friend, eto na ang hinihintay mo, ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo sa gabing ito. Kanina nga po ang aking katanungan ay ano ang hinahanap mong katangian para sa taong mapapangasawa mo? Grabe, ang daming sumagot. Grabe yung mga standards nila. Naakala mo naman talaga ang perfect nila. At eto nga, may isang namukod tangi. Kaya naman eto na, hawak ko na ang resulta. Huwag na nating patagalin pa. Congratulations! Jelica Constantino! Hey, congratulations sa'yo. Oo, ang kanyang kasagutan sa aking katanungan ay mapagmahal. Check. Madiskarte sa buhay. Check. At maginoo pero medyo bastos. Ay, bakit medyo pa? Dapat yung bastos na talaga. Charot lang. Again, congratulations. Ang kanyang pangalan po ay Jelica Constantino. Oy, kaapelido niya si Yeng. Yung kumanta ng tamang-tama to. Yung kumanta ng Ikaw ang una't huling pag-ibig ng buhay ko. Palakpakan naman dyan. Kakainis, sinuportahan yung sarili. Diba? Yung una't huling pag-ibig na napakagandang kanta rin yan. Kaya naman congratulations sa'yo, Jelica Constantino. Aminin mo, ang ganda ng boses ko. Diba? Sabihin mong hindi ko ibibigay yung premyo. Again, Jelica Constantino, kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send ng iyong valid ID and of course ng iyong GCash number para tuluyan mo na makuha ang iyong tumataginting na 500 piso para sa ating Pera lang yan! Pera lang yan! Well, anyways mga yes friend, hindi pa ito ang huling pagkakataon na magkakasama tayo. Matapos ang 3 oras na BB time, kasama niyo po si Biboy Bibo. Siyempre bukas babawi ulit ako. Mamimiss ko kayo. Eme. Yes friend, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong no problem. Ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby.